Hi guys, bali ang gagawin pala natin ngayon ay mag-a-align tayo ng rim. Ayan. Paano nga ba tayo mag-a-align? Kailangan natin ng hub. Ayan. Conversion nga pala guys yung gagawin natin na to ha. Tuturuan ko kayo kung paano mag-conversion ng pag-a-align. Etong hub natin ay 32 holes. Tapos ito namang rim natin ay 36 holes. So paano kayo mag-a-align? Ano nga ba ang kailangan yung gamitin? Kailangan yung gumamit ng ito. Kita ba guys? Plastic strap or cable tie ang tawag dyan. Yan. Tapos kailangan nyo rin gumamit nito. Yan. Basta pang-align siya. Yan. Kung nakikita nyo sa likod, yan, may mga ano yan. Meron siyang mga number, yung sukat, kung gaano kalaki yung nipple na gagamitin nyo. May pang motor, may pang bike. Yan. So, yan na. Okay na yan. Tapos, syempre kailangan nyo ng saktong spoke. Pag bumili kayo ng spoke, ang gagamitin nyo, ang sasabihin nyo lang kung ano sukat ng rim nyo. Kung 26, 27.5 at 29, alam na nila yon. Tapos, pagkatapos nun ay, ano nga ba gagawin natin sa susunod? Syempre, wala kayong pang-align. Bali, ang gagawin naman natin, i-align natin siya sa rim. Kaya kailangan natin itong plastic strap or cable tie. Yan. Ito ang magsisilbing guide natin para maigitna nyo yung ginagawa nyo. Ayan. So, ayan lang guys. Panoorin na natin kung paano gagawin natin. Yun lang. Okay guys, bali ang unang pag-a-align kailangan itong una nyo malaman. Pinapapansin nyo mas abante to, tapos atras tong isa. Yan. Ibig sabihin yan, dahil atras yung isa, ito ikakabit nyo sa bandang likod ng unang-una nating lalagyan, tapos ito sa harapan nya. Wala kayong lalaktawan dun. Tapos ang pagkakabit ng rayos, yan. Meron, wala, meron, wala, meron. Ganon. Okay, gagawin na natin siya. Ito siya guys. Ang unang kabit, pag ganito, ito yung pinaka-lock niya, di ba? Kita ba? Pasok niyo muna siya diyan. Yan. Dalawa lang muna. Tapos silipin nyo kung ito na lang ang gawin yung abante, tapos ito gawin yung atras. Silipin nyo kung alin yung atras. Yan, pag nakita nyo na yung atras, kabit na natin siya. Yan. Yan. Nakita nyo na yung ibig sabihin ng atras. Kung mapansin nyo, mas malapit to, tapos mas malayo tong isa. Yan. Yan ang ibig sabihin ng atras dyan. Saka abante. Tapos ganito ang pagkakabit. Kuha tayo ng isang rim. Yan. Tapos, dito na tayo magsimula sa malapit sa may kabitan ng pito. Unang pinaka niya. Tapos unahin natin si atras, dahil si atras ang nauna. Tapos kabit nyo siya sa dito sa suksukan ng spoke. Huwag nyo kakabitan nyo sa pito guys ha. Magiging comedy yung bike nyo nun. Saka hindi lulusot lang yung spoke, yung pinaka nipple nya. Yan. Pag kinabitan nyo siya, kalahatiin nyo na para hindi na kayo mahirapan. Ayan, yung halos makikita nyo na yung thread. Tapos sunod nyo tong si abante. Ayan. Ilagay nyo lang sa kasunod nitong nipple na to. Kita ba guys? Ayan. Ayan na silang dalawa, nakalawit yung ulo. Magkasunod lang sila. Ito si atras, ito si abante. Kaya tinawag kong atras to kasi nandyan sa likod. Kasi ito si abante na sa harap. Ayan. Tapos kalahatiin nyo lang.
para hindi na kayo mahirapan mamaya. Yan, sumobra i-atras nyo. Tapos kabit uli kayo. Yung ginawa natin guys, papasok, di ba? Yan, kung napapansin nyo, ito papasok ang pagsuot dito. Kasi pag inunan nyo yung paganto guys, kunyari ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, ito yung palabas, ito yung papasok. Kaya tinawag kong palabas to kasi mamaya pag magkocross na kayo, mahirapan kayo kasi nakalabas siya. Kaya dapat una yung sa loob para hindi kayo mahirapan. Gets nyo ba guys? Tapos maglalaktaw tayo ng isa. Ayan, suksukan ulit natin, papasok. Tapos suksok ulit tayo dito sa isa. Papasok ulit. Laktaw ulit kayo ng isa. Ayan. Nakita nyo may laktaw siya. Ayan, ganyan lang, sunod-sunod. Tapos ito uli si atras sa kanan, sa kaliwa si abante. Ayan, sana nagigets nyo. Tapos suksok natin yung rayos. Wait lang. Ayan, conversion to guys ha. Kaya medyo nakakalito to. Ayan, halos ilabas nyo na yung thread. Tapos dito ulit siya, si abante, katabi lang din, kagaya ng kanina. Ayan. Tapos ito na papapansin ko sa inyo guys. Ayan. So ayan, papalitawin natin yung mga ulo ng nipple. Ayan. Kita ba guys? Ayan yung mga ulo ng nipple, para magets natin. Ayan. Nagtira ako ng dalawang space sa kanya. Nagtira tayo ng dalawang butas. Saka natin sinuksok tong si atras saka si abante. Ayan. Yung susunod naman natin, tatlong butas naman dahil conversion yan. Ayan. Pero dito walang pagbabago. Isa lang ang bakante. Isang meron, isang wala. Tapos suksok uli natin, papasok. Papasok uli. Ayan, nanginginig-ginig pa. Medyo mahina na sa pasukan. Ayan. Ito si abante ang inuna ko. Tapos si atras naman. Bakit pa isa-isa yung kabit ko guys? Kasi repaint lang tong rim na to. Pwedeng magasgas yan kapag nilahat nyo na kagad. Ayan, unahin naman natin ngayon dito si atras. Kagaya na sabi ko kanina, dahil dalawa lang yung binigay natin butas dito, ning ginawa natin bakanting butas. Dito naman tatlo. Ayan, 1, 2, 3. Nandito yung nipple ah. Ito yung nipple na huli, si abante. Ito 1, 2, 3. Bali dito siya sa pang 4 naman ngayon. Ayan, tatlong space ang binigay natin naman sa kanya. Conversion to guys ah. Pero kung hindi conversion, para magets nyo agad, ganito gagawin nyo. Ayan, di ba? Laging dalawa lang ititira nyo. Yan. Ito para kay atras na to agad. Dahil may conversion, ganito gagawin nyo. Yan. Tatlo na yung kasunod ng dalawa. Kahit sa bilang, gano'n naman yung sunod. Sunod ni dalawa ay tatlo. Yan. Tapos ganun lang, paulit-ulitin lang natin guys yung gagawin. Tapos pasukan nyo din ng rayos or ng spoke. Ayan. Tapos si atras naman, lagyan natin din ng spoke. Maganda kung unahin nyo na si atras. Magbigay lang kayo ng bakanting isa. Ayan. Dahil nadali nyo na siya, dalawa naman ang ibabakante nyo ngayon dito sa harap. Pero dito walang pagbabago. Meron, wala, meron, wala. Ganun lang. Ayan. Lagyan na natin ng spoke, ay ng nipple. Ayan. Tapos si abante, pasok ulit natin sa kasunod. Ganun na yung gagawin guys ha, para hindi na kayo malito. Tapos kalahatiin nyo ulit, gaya ng kaninang pinaliwanag ko sa inyo rito. Yung halos lumitaw na yung ulo. Huwag nyo isasagad kasi mahirapan kayo magpasok ng rayos mamaya. Yan. Tapos salpakan ulit natin, papasok. Yan.
Kasi atras uli ang umpisa. Yan. Magtira ulit tayo ng 3 bakante. Ayan, ayan yung uli. 1, 2, 3. Dito siya sa pang-4, si atras. Kita ba guys? Tapos si abante naman dito sa kasunod ni atras. Ganda ng paliwanag natin, no? Si atras at abante. Talagang dalin-dali. May atras at abante. Ayan. Salpak nyo lang yung halos lumitaw yung ulo. O, tapos dahil nakita nyo na yung ginawa natin guys. Okay guys, tapos yan natin to. Ganun ulit, papasok. Hop, mali tayo. Ayan, paloob pa rin. Yan. Dahil 3 na rito kanina. Yan, 3 yung bakante natin. Dito, 2 na naman. Pero ilusot muna natin si atras. Yan. Tapos magtira kayo ng 2 bakante. Teka. Medyo nahihirapan magpasok. Dahil merong, pag nahihirapan kayo magpasok guys, ibig sabihin meron lang yan ano. Meron lang yan naka lusot na nipple. Yan. Tapos magtitira kayo ng 2 space bakante. Ayan. Tapos paano din natin ang nipple. Tapos i-abante naman ang ipasok natin. Ayan. Teka lang. Ayan. Talpak na natin si abante. Tapos salpak na natin ulit yung rayos. Hop, teka lang. Baka magkamali pala tayo. Lagyan pa natin si atras para hindi kayo malito. Ayan. Dahil 2 yung bakante kanina, 3 naman ngayon. Salitan lang, 2 bakante, tas 3. 2 bakante, 3. Pero dito, permis na meron wala. Ayan. 3 ngayon, dahil 2 kanina dito. Ayan. Tapos fast forward na natin guys, para mas madali yung mapanood. Ayan, nakikita nyo? Nakita nyo ba? 3, 2, 3, 2, 3. Kita ba? 3. Kita ba guys? Tapos 2, 3, 2. Ayan. Salit-salitan. Tapos dito naman, meron, wala. Ayan. Dahil kung hindi nyo pa masyadong, hindi pa kayo nakakapag-align talaga, never pa sa buong buhay nyo. Yan, pinapaliwanag ko ng gusto sa inyo, kaya medyo mahaba yung video yung ginagawa natin. Talagang detail na detail para hindi kayo malito. Tapos so okay na yan. Mag-aano naman tayo ngayon para sa pa-cross nya naman, palabas naman ang gagawin natin. Susuot naman tayo ng spoke palabas. Yan. Kailangan ikutin nyo to guys ha. Yan. Yung madiin. Tapos kailangan nakapasok lahat ng nipple. Para talagang smooth. Para alam nyo kung saan nyo susunod na isusuot yung spoke. Isuot muna tayo ng spoke. Nakatabi lang doon.
Kaya ako ginagawa to para hindi kayo malito. Kasi malilito kayo dyan eh. Mamaya magugulat na lang kayo eh. Ano ba tong pinagagawa ko na to? Pinagagawa kong kalokohan na to. Wala pa ng katotohanan yung pinagsasabi ni Raiden Lu ah. Okay, okay. Dahil naikabit na natin isa. Ayan, lawit lahat ng nipple. Para good na good. Ayan. Kita nyo ba guys? Isuot nyo muna rito. Pasok nyo dyan para nakakross yung spoke. Tapos isuot nyo rito. Maglalak daw kayo ng isa. Ayan, kita ba guys? Tapos gamit kayo ng para hindi kayo mahirapan. Ayan. Baka tumukod yung ano. Ayan, nipple din. Gamit din kayo ng spoke o rayos. Tapos isuot nyo rito. Kita ba? Ayan. Tapos higpitan nyo na. Ayan, para hindi kayo mahirapan. Ayan, ayaw mabot kasi hindi nakalabas lahat ng spoke ay nipple. Kaya importanteng nakalabas lahat ng nipple. Gaya ng tinuturo ko sa inyo kanina. Kaya ang gagawin nyo, iyanin nyo muna siya. Palabasin nyo yung nipple. Ayan. Kung napalabas nyo lahat ng nipple, isusuksok nyo na yan na maayos. Yan, dahil napalabas nyo na yung mga nipple, ay yung mga ano, yung lahat ng nipple nya. Suksok na natin to, yung nipple nya sa spoke na naka-timing, nakasakto na para sa kanya. Yan. Yan, yan napakapit natin. Ito naman si K-tatluhan. Yan. I-cross nyo ulit. Kita ba? Hindi pa nakita yung ginagawa natin. Yan. Cross nyo ulit. Yan. Papasok natin sa ilalim ha. Ganun yung gagawin niya. Yan. Pasok nyo lang dyan. Tapos yan. Dito kayo kay pang-apat maglalagay nito. Pero unahin muna natin yung mga ano para naka-timing lahat. Maglagtaw lang kayo ng isa. Yan. Para puro kay pangatlo. Yan, puro pa kay pangalawa muna tayo magsisimula. Eh, ano ba sinasabi kong pangalawa? Teka lang, mali. Yan, ito si pangalawa. Kasi dalawa yung ano, yung kanyang pinaka laktaw. Kasi iyanin lang siya, tututok. Gamit kayo ng nipple sa spoke. Ganyan nyo lang siya. Yan. Yan, ganyan nyo lang siya. Tapos yan, thread nyo na siya. Tapos doon naman sa ibang parte ni dalawa. Lagtaw uli kayo. Yan, nakita nyo may lagtaw tayo sa. Bali, ang laki na ng talon yan. Yan, tapos kay pangalawa ulit tayo pumunta. Yan. Tapos ilabas nyo muna yung mga nipple. Okay. Magkabit ulit kayo nito. Tapos ilabas nyo yung mga spoke. Ayan, ugagayin nyo lang yung mga nakikita nyo yung spoke na hindi nakalabas. Ayan, tapos pasok nyo siya. Kita ba guys? Ayan. Tapos ipasok nyo siya. Huwag nyo siya masyadong dapat magtira pa rin kayo ng kalawit na thread. Ayan. Tapos kuha uli kayo ng spoke. Dakta uli kayo. Di ba may nakita kayo isang butas? Ayan. Dakta uli kayo. Tapos palabas pa rin. Ay, tama, palabas. Kabila.
Ayan ang palabas sa kabila. Ang pasok. Tapos punta uli kayo kay pangalawa. Ayan si pangalawa. Kita ba? Dalawa butas. Tapos i-cross nyo lang uli sa loob. Tapos ayan. Iingatan natin dahil bagong pintura yan. Baka magasgas. Ayan. Gamit uli kayo ng spoke. Tapos suksok nyo yung nipple. Saka nyo ipasok dyan. Ayan. Saka nyo i-thread. Tanggalin nyo na yung spoke na ginamit nyo. Tira kayo ng konti. Ayan. Dahil natapos na natin si ano. Ayan. May bumitaw na isa. Kaya ikakabit mo na natin siya. Bumitaw kay pangalawa. Hindi niya kinaya si pangalawa. Tignan nyo, baka may mga nakapasok na spoke. Pag may nakapasok, ilabas nyo lang siya. Ayan. Hanapin nyo lang yung mga nakapasok na matigas. Ayan yung mga pasaway na tinatawag yan. Medyo mahirap lang talaga mag-align ng conversion. Hindi naman ganun kahirap, pero medyo mahirap siya dahil nagbablog tayo. Ayan. So ayan. Makalabas na yung mga nipple nya. Pasok niya na uli si pangalawa. Yung makulit na spoke. Ayan. Pag di mo ipasok, hilahin nyo ulit. Tignan nyo ulit kung merong nakalawit. May nakapasok na spoke na makulit. Ayan. Kailangan lumabas lahat yan para lumapit yung spoke o magluwag kayo ng iba. Ayan. So yun, nakapasok na siya lahat. Dito naman tayo sa kabila. Kita ba guys? Magsalpak ulit tayo ng spoke sa ilalim nyo palusutin. Ayan, kay pangalawa dapat tayo magsisimula. Ayan, nakita nyo ba si pangalawa? Ayan. Nasaan na si pangalawa? Ito. Bali dito kayo magsusuot. Ayan. Tututukan nyo lang. Tapos dito naman tayo kay pangatlo. Ayan, kay pangatlo na pala to. Ayan. Dito pa rin tayo kay pangalawa. Doon sa kasunod na butas. Bawal muna tayo kay pangatlo para hindi kayo malito. Laging kay pangalawa. Ito, si pangalawa. Ayun, si pangalawa. Isa na lang ngayon si pangalawa. Lusot nyo ulit sa ilalim. Squeeze, cross. Ayan, para naglalabanan yung spoke nya. Tapos gamit ulit kayo ng spoke. Suot nyo ulit nipple ng paganyan. Ayan, tapos suot nyo. Nakita nyo yung isang piraso na lang na natitirang bakante. Doon na kayo magsusuot. Ayan nyo muna si pangatlo. Ayan, pag naisuot nyo na. Ayan, ito si pangatlo to, lalaktawan natin yan ha. Dito muna tayo ulit kay pangalawa. Ayan, kita ba? Suot natin. Para hindi kayo malito. Baka kasi mamaya malito kayo eh. Para may paliwanag ko sa inyo mamaya si pangatlo. Ayan. Isa na naman yung bakanting natira. Gamit ulit kayo ng spoke sa nipple. Ayan. Pasok-sok nyo ulit. Puro ganun lang. Puro kay pangalawa muna tayo. Hanapin nyo isang bakante yun na si pangalawa. Ayan. Tapos ito ulit. Magtira ulit kayo ng isang bakante. Tapos sok-sok nyo kay pangalawa. Ayan. Para kay pangalawa yung butas na ano. Tapos hanapin nyo ulit yung isang bakante na lang. Ayan. Sok-sok nyo lang. Pa-close. Ayan. Tapos sok-sok. Kuha kay nipple. Tapos spoke. Thread nyo ulit siya pa ganyan. Para hindi kayo mahirapan.
Kasi minsan malalaglag sa loob yung ano, yung nipple, mahihirapan kayo maglabas eh. Ayan, talagang wala malalaglag sa loob. Ayan, punta ulit tayo kay pangalawa. Kuha kay nipple sa spoke. Ayan. So, suksukan nyo lang si pangalawa. Ayan, may isa pang bakante. Last na to. Kay pangatlo na tayo. Gamitin nyo na yung dito. Gamitin nyo ulit si nipple sa si spoke para hindi kayo mahirapan. Ayan. Thread ulit. Lagi nyo i-criss cross guys ha, para nagkokontrahan yung pag ginigpitan. Kasi kung hindi nyo gagawin yan, malambot yung kalalabasan ng rayos, madali siyang gumewang-gewang, pangit, hindi matigas yung pagkakalingan. Tapos dito na tayo kay pangatlo. Ayan, gagawin natin kay pangatlo. Ayan, nakita nyo, pinasok na natin yung spoke. Pasukan na natin lahat para hindi tayo mahirapan. Pwede nyo nang pasukan lahat yan, hindi na yung makakagasgas. Pinahirapan tayo nitong hawak natin. Ayan. Yung napasukan na natin siya lahat. One tiny nipple. Para hindi ako mahirapan, lapit ko pa. Ayan. Bali dito na tayo kay pangatlo guys. Ayan, dito tayo sa bandang kitang kita. Ayan. Ito. Kita ba dito guys? Ayan, suzoom natin siya ng konti para kitang kita niyo yung parte na to. Ayan, i-criss cross natin siya. Ayan, pag naipasok nyo na, shoot nyo rin ulit. Ayan. Tapos, ang gagawin natin, ganito. Titira tayo ng isang bakante kay criss cross. Bali, 1, 2, may dalawa siyang bakante rito. Ayan. Diba, ito siya. Ito yung pa-cross niya. Si pangalawa, ito lang, isa lang yung bakante. Kita ba? Tapos dito kay pangatlo, dalawa bakante. Yan, dito siya ipapasok sa pang-apat. 1, 2, 3, 4. Bali kung bibilangin mo siya sa bakante, 1, 2, 3. Pangatlo lang siya. Basta magtitira kayo sa bakante, yun na yun. Getchin na ninyo na yun. Yan, yan yung tinatawag na conversion. Tapos paulit-ulit lang na ganun gagawin nyo. Tira lang kayo sa bakante hanggang mapunta sa kabila. Okay guys, fast forward natin para mabilis. Gets nyo na yan. Yan, susukatin nyo lang, nakita nyo, yan na siya. Huwag nyo isusuot dito iba yan, dito tayo. Yan. Dahil si pangatlo to, kailangan papasobra kayo ng dalawa. Yan, sa cross nya, sa pinaka-cross nya. Yan, nakita nyo para siyang kapos, no guys. Bali ang gagawin natin dyan, magluluwag tayo ng ilang rayos na makikita nyong sobrang hahaba ng lawit para sumakto siya.
Yan, baka ibang lawit yung mapihit nyo. Yung lawit lang talaga ng rice. Yan. Yan, so lumuwag na siya, di lumapit na siya lalo. Gamit na ulit kayo ng spoke. Yan. Tapos sa ibang part naman, puro pangatlo to kaya dalawa yung bakanting gagawin natin. Yan. Ito meron na siya kaya bakante siya kanina kaya ito. Whoops. Parang may mali tayo ditong ginawa. Bakit dito? Dalawa? Hindi, tama lang. Dalawa nga. Natanggal lang tong isang spoke pala guys. Tanggal yung spoke niya. Nasobrahan. Pero tama lang siya. Malamang nalaglag sa loob yung spoke. So ayan guys, ito na siya. Malapit na natin matapos. Don't skip para matuto agad. Yan. Salpak na natin to. Kaya magtitira ka ng isang space. Dahil dito tayo pangatlo, dalawang ano yan. Di pangatlo lagi may matitirang isa. Pagpatapos ka na. Yan. Dito naman tayo sa isa. Sundin nyo lang yung turo ni Master Jeremiah. Yan, at ipapasa ko sa inyo ang energy ball. Ay hindi, na Dragon Ball na pala. Master Ball. Ano nga ba yung pinasa niya kay Jeremiah? Kay Eugene. So yan, nakakabit na siya. Kung makikita nyo, may 4 siyang sobra. Ayan, 1, 2, 3, 4. O, paano nga ba ito i-align? Kailangan, nakita nyo ba guys? Kita ba? Yung side nya. Babatakin nyo to, papasok. Dahil nandito yung cogs, mas mahaba yung parte na to. Bali, hihilahin nyo, papasok to. Kailangan, pupunta siya riyan. Ayan, parang ganito, ayan. Kasi wala siya sa gitna yung rice talaga. Talagang binabatak yan. Bali gagawin natin dahil okay na. Maghihigpit na tayo ng spoke. Yan. Sabay-sabay nyo lang yung higpit. Mas maganda ko inaalog nyo ng konti. Paunti-unti lang muna yung paghihigpit para sa mabay-sabay. Yan.
na siya guys, kakabit na natin siya sa frame. Okay guys, ayan, nakikita nyo ang luwag dito sa may cog side, tapos dito sa rotor side maliit. Bali gagamit tayo ng masking tape. Yan ang gagamitin yung pang ano nya. Yan, nakita nyo sumasayad, ayan, gumagalaw, tumutunog. Ayan, rinig ba? Bali yung gagawin natin, higpitan na natin siya. Yung mga parting ayan, sumasayad, yan. Yan tayo unang maghihigpit. Minit na natin yung 14 yung 14 gauge nya. Ayan, hindi masyadong mahigpit. Kailangan lang hindi siya sumayad. Ayan. Ang paghigpit nito guys, kabilaan ah. Isa sa side nito, isa sa side nito. Sunod-sunod. Ayan. Tapos luluwagan nyo yung parting hindi sumasayad. Ayan, puro sumasayad lahat. Mga parte na to. Saktong higpit lang, yung madaman nyo lang na humigpit na siya. Ayan, tapos balik tayo doon sa sumasayad. Ayan, kita nyo lang siya, yung part na yan. Ayan, tapos dito naman tayo, magluluwag naman tayo dito sa mga hindi sumasayad. Ayan, ito yung pinakaano niya, guide. Unahin natin yung alon niya, kasi diyan magsisimula yung wiggle pag nagdadrive kayo. Di magandang may alon ng bike, wala naman tayo sa dagat. Kaya kailangan luwagan natin yung part na yan, yung mga malalayo. Luwagan nyo lang. Ayan yung mga side na yan. Luwag. Tapos pag naluwagan nyo na, malapit na kayo ron sa may side na sumasayad. Yan, magsisikip na kayo sa parte na yan dahil maluwag na uli yan. Pati nyo yung size 14, baka hindi na kayo na ano. Yan, luwag uli kayo dito sa mga part na sumasayad. Baka may masikip na parte dyan, hanapin nyo na yung masikip. Siguradong luluwag din yan. Huwag lang sa sobra, baka lumabas. Ayan, pumapantay na siya paunti-unti. Ayan, kapain nyo muna kung may yan. Meron siyang part na masikip, sa kanya luwagan. Tapos doon ulit tayo sa part na sumasayad, na hindi sumasayad. Ayan, okay na. Tapos doon na tayo sa part na sumasayad, yung malapit. Ayan, unti-unti na kayo magsikip. Sabay-sabay lahat guys ha. Ayan, pumunta tayo, nakapagod din. Hanggang humigpit lang siya guys ha. Hanggang sumayad lang sa mismong rim. Ramdam nyo naman yung pag naman na siya. Huwag nyong hihigpitan talaga yung pag naramdaman yung humihigpit na. Laglag pa.
Sabay-sabay lang. Ayan, matanggal. Fast forward natin para mabilis. Yan, dahil naigitna na natin siya guys, usog na natin siya. Ayan. Hanapin nyo ulit yung part na sumaside. Ayan, wala na. Hahatakin na natin siya papunta rito sa side ng kaliwa. Dito sa cog side. Ayan. Ang hatak niyan, lahat ng rice na nasa parte ng kaliwa, doon lang kayo pipihit. Huwag kayong hahatak sa rice dito. Ayan. Dahil ayan, nakikita nyo to. May metroin na natin siya para wala nang patumpik-tumpik pa. Gamitan natin siya ng metro para magitnaan. Ang sukat niya ay, wait lang, hindi natin makita na maayos. Pinaka-mid niya 3.5. Yan, 3.5. Bali kukuha tayo kay 1 and 1/8. 1 and 1/8 tayo kukuha. Ayan. Tutok natin si 1 and 1/8. Tapos pentel. Ayan, kita ba guys? Okay, 1 and 1/8. Ito yung mid nya. Ayan, ang layo ng hahabulin, di ba? Kita ba? Maalon pa. Sunahin natin yung mga parting malalayo dahil yung malalapit yan, malapit na yan. Dito tayo sa side tayo nito hahatak. Ayan, hatakin nyo lang sa mga side lang nito para lumapit siya paunti-unti. Ayan, kung feeling nyo matigas na siya, magluwag kayo sa parte ng kabila. Dito sa side na to, paluwag naman dito. Ayan. Hanapin yung mga parting malalayo sa mid. Doon kayo magluwag. Sa side nito sa kanan Ayan, luwagin nyo lang sila. Para mapihit nyo naman yung kabila. Yung mga spoke lang sa kabila Ayan, nakita nyo, ayan na. Medyo umuokay na siya. Tapos gagawin natin, dahil medyo maalon na naman siya, dikit pa natin ng konti, konting-konti lang. Ayan.
tingnan natin kung saan medyo malapit. Ayan, kita natin ulit sabay yan. Pero nahila na natin siya, di ba? Kita niyo naman. Ayan, may parting masikip. Ibig sabihin nakalayo yan sa ano niyo. Luwagan nyo lang siya. Ayan, sikutin nyo ulit. Dahil nasa mid na siya. Ayan, kita ba guys, nasa mid na. Teka, may mga parte parang wala pa sa mid. Lagay lang natin sa lahat sa mid. Ayan, makikita nyo kung saan lumili ko. Di pa yun yung align ha guys ha. Dito lang tayo sa side na to kasi nandun yung wala pa sa mid na part. Ayan, so okay na siya. Gagawin naman natin, kailangan natin gamitin yung ating tinatagong sikreto. Ayan, ang ating power strap or cable tie. Ayan, tapos gamit kayo ng cutter. Ayan, sukatin nyo lang. Tapos putulin nyo. Yun. Parang gagawin nyo lang siya sagian para malaman nyo kung saan tumatama o saan wala. Ayan. Hindi, ang dali nyo nang hulihin. Ayan, itong side na to, ayan, makikita nyo dyan kung saan sumasayad. Kapag sumasayad dyan, dahil naka-timing na yan lahat, kung saan yung parting gawi dito, hindi sasayad. Saan yung parting gawi rito, sasayad. Bali, maghihila lang kayo. Kagaya na tinuro ko sa inyo, kung gusto nyo papuntahin siya rito, yung lahat ng rice na to, para hilahin siya sa part na yan. Kunyari gusto niyo dito lang pahilahin dahil dito lang medyo nakagawi rito yung rim, hindi siya nakasentro kumbaga. Hilahin nyo lang sa part na to. Yan, yung rice dito. Hindi nyo lalahatin yan. Kung saan lang part na nakabengkong siya, doon nyo lang ihilahin. Ayan guys, gets ba? Baling gagawin na natin ngayon, hihilahin ko na siya. Yan, nakasakto na lahat yan. Higpitan ko muna siya sabay-sabay para mamaya okay na siya, smoothing hanggang paikot yan guys ha. Yung ikot pala na ito, isang ikot lang muna pa isa-isa. Ayan, ganyan lang. Kapaan nyo naman yun kung saan yung maikpit nyo para nakagitna na talaga siya. Pag ramdam yung mahigpit, huwag nyo na masyadong ikutin. Pag ramdam nyo maluwag, ayun, okay, pwede nyo pihitin siya. Ikutin muna natin ito. Suhuliin ko na yung mga matataas na parte. Ayan ang sisikipan natin.
Tapos yung mababa, medyo mag-load tayo dun. Tapos, ikanin na natin siya. Kukunin na natin yung mid niya. Pinakagitnang gitna. Ito na yung gagamitin natin. Si plastic strap. Ito yung mid. Yan. Gaya ng tinuro ko sa inyo, yun na yun. Hatakin nyo na siya, isang parte. Isang parte nyo gustong hatakin. Yan, so yan na yan siya guys. Yung tinuro ko sa inyo, bali sa front, ang gagamitin nyo ron, ang gagawin nyo ron eh ano lang yan. Dahil front yun, hindi nyo na kailangan haltakin dito. Gigitnain nyo na lang yan. Yun lang yan guys. Yun yung tinuro ko sa inyo. So ayan guys.
Sana marami kayong natutunan sa aking mga tinuro. Naalala nyo yung sinabi ko kanina, haltakin nyo lang sa parte ng kaliwa kung lamang sa kanan. Tapos haltakin nyo sa parteng kanan na puro kanan na spoke. Sa parteng kaliwa ang lamang. So yun lang gagawin nyo guys. Yun lang. Sana marami kayong natutunan. Yun lang. Bye!